Mga ka-sports, alam nating lahat kung gaano kahalaga ang Pilipinas sa mundo ng basketball. Ilang beses na tayong dinalaw ng NBA superstar kagaya ni Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry at marami pang iba. Pero bakit nga ba si Michael Jordan, ang tinuturing na GOAT ng NBA, ay hindi kailanman nakabisita dito sa ating bansa? Kumakalat ang isang matinding chismis na umayaw daw si Jordan sa isang imbitasyon dito sa Pilipinas dahil napakaliit ang bayad para sa isang charity event. Totoo nga ba ito? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan na follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Michael Jordan ay kilala bilang pinakamalaking pangalan sa basketball history. 6-time NBA champion, 6-time Finals MVP at isa sa pinakamayamang atleta sa buong mundo. Hindi lang siya isang basketball player, kundi isa na ring global brand. Dahil sa kanyang Jordan brand, sa ilalim ng Nike, kumikita pa rin siya ng bilyon-bilyon kahit retired na. Dahil dito, ang bawat public appearance niya ay may katumbas na napakahalaking halaga. Hindi biro ang mag-imbita kay MJ dahil hindi lang ito tungkol sa schedule, kundi pati sa kontrata at kanyang bayad. May mga ulat noon na sinubukan ng ilang organizer sa Pilipinas na dalhin si Jordan para sa isang espesyal na event na posibleng isang charity basketball game o sports forum. Ayon sa mga sources, ang hinihinging talent fee para kay Michael Jordan ay umabot sa milyon-milyong dolyar o tumatingting na daang milyong peso. Dahil sa charity event ito, hindi ganun kalaki ang budget ng organizers at hindi nila maabot ang hinihinging halaga. Kaya dito nagsimulang kumalat ang chismis na umayaw si Jordan dahil napakaliit daw ng mga bayad. Bakit mahirap nga ba dalhin dito si Jordan? May apat na rason ayon sa ating mga sources. Una, mga ka-sports, napakamahal ng kanyang appearance fee. Kumpara sa isang NBA stars, si Jordan ay may pinakamataas na asking price. Para bang imbitado mo na rin ng isang presidente o hari ng isang bansa. Pangalawa, exclusivity ng kontrata. Bihira siyang mag-travel para sa mga events kapag lumalabas man siya. Kadalasan ay ang US lang at sponsored ng malalaking kumpanya tulad ng Nike o Gatorade. Pangatlo, yung privacy niya. Kilala si Jordan bilang isang pribadong tao matapos magretiro. Hindi na siya tulad ni Kobe o LeBron na napaka-active sa mga international tours. Pang-apat, charity versus business. Kahit charity ang purpose, kailangan pa ring bayaran ng oras at imahe ni Jordan. At dahil sa laki ng kanyang pangalan, sobrang taas ng kanyang presyo. Ano nga ba ang comparison niya sa ibang NBA stars? Kung ikukumpara natin siya kay Kobe Bryant, ilang beses na po bumisita sa Pilipinas dahil nga sa suporta ng Nike at iba pang sponsors. Kung kay LeBron James naman, pumunta rin para sa kanyang brand tour. Kay Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden at iba ay nakapunta na rin dahil malakas ang corporate sponsors. Ang tanong, kung kaya nilang pumunta, bakit hindi si Jordan? Kung gusto mong makita ang ilang detalye mga ka-sports, tignan mo lang sa comment section ang mga NBA players na pumunta po dito sa Pilipinas. So balik tayo sa ating topic. Ang tanong ngayon, kung kaya nilang pumunta, bakit hindi si Jordan? Ang sagot, ka-sports, dahil simple lang. Reality check tayo mga ka-sports. Ang narrative na umaayaw si Jordan dahil malait ang bayad ay parang oversimplification. Ang totoo, hindi talaga basta-bastang nagpupunta sa ibang bansa para sa ganitong events. Hindi lang Pilipinas ang hindi niya napuntahan, kundi halos buong Asia maliban sa ilang rare NBA events noong aktibo pa siya. Hindi ito simpleng issue na kuripot na organizer o napakaliit na bayad, kundi isang realidad na sobrang hirap lang talagang dalhin si Jordan dahil sa halaga ng kanyang brand. Kaya mga ka-sports, masasabi natin na hindi dahil maliit ang bayad kaya hindi dumating si Jordan, kundi dahil siya mismo ay may napakataas na standards at limitadong appearances. Siya na ang GOAT kaya kahit retired na, halos imposible pa ring makumbinse. Ngayon ang tanong, kung sakali bang malaking sponsor, kaya pa kaya nating makuha si Michael Jordan dito sa Pilipinas? At kung mangyari yon, gaano kaya kalaking selebrasyon ang magaganap para sa Pinoy basketball fans? Comment nyo sa baba kung gusto nyo ring makita si MJ live dito sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo po ang ating content, paiwan ng follow, subscribe at pahit na notification bell para updated po kayo mga ka-sports sa ating mga uploads. So paano? Ingat po kayo.